Tinanggihan ng Iran ang 15-point plan ng US. Pero bakit nga ba? Kung kapalit nito ay pagluwag ng sanctions at posibleng kapayapaan, ano kaya ang nakita ng Iran na mas delikado sa pagpayag kaysa sa pagtanggi? Sa video na ito, sisilipin natin ang perspektiba ng Iran. Alamin din natin ang kanilang dahilan at kalkulasyon sa likod ng pagtanggi. At sa susunod na video naman, tatalakayin din natin kung bakit tinanggihan ng US ang demands ng Iran para makakakuha tayo ng malinaw at patas na pagtingin sa parehong panig para hindi tayo biased. Pero bago natin simulan, dapat alamin natin kung ano ang 15-point plan ng US. Pero disclaimer lang, ito ay reconstructed summary batay sa leaks at reporting mula sa reputable sources tulad ng Washington Post, Wall Street Journal, Reuters, Al Jazeera at Jerusalem Post. Ito ang mga listahan ng 15-point plan ng US. I-dismantle ng buo ang nuclear program ng Iran. Permanenteng pagbabawal sa paggawa ng nuclear weapons. Dapat alisin ang lahat ng enriched uranium palabas ng Iran. Pagtigil sa uranium enrichment sa loob ng bansa. Pagsasara o dismantling ng pangunahing nuclear sites. Mahigpit na international inspections. Limitasyon sa ballistic missile program. Pagbawas sa military capabilities na may kinalaman sa long-range weapons. Itigil ang suporta sa mga proxy groups tulad ng Hezbollah, Hamas at Houthis. Tigilan ang pagpupondo at pagbibigay armas sa mga milisya sa Middle East. Agarang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pagtiyak sa freedom of navigation o malayang paglalayag sa rehiyon. Malawakang pagbawas o pagtanggal ng sanctions mula sa US. Posibleng civilian nuclear cooperation at economic engagement. Pansamantalang ceasefire, halimbawa isang buwan, para pag-usapan ang final deal. Hindi lang basta rejection ang ginawa ng Iran. Sa mundo ng geopolitics mga kaibigan, ito ay isang matagalang taktika. Ano ang tawag dito? Yes, negotiation strategy. Imagine mo na lang na parang naglalaro ka ng chess. Hindi mo basta-bastang ibinibigay ang iyong queen o king sa unang galaw ng kalaban. Di ba? Kailangan mo munang makita kung paano sila magre-react. Ano ang kanilang galaw at saan ka pwedeng pumwesto para makuha ang pinakamalakas na posisyon. Ganito rin ang ginawa ng Iran. Sinasabi ng US, sumunod ka sa aming demands, saka titigil ang digmaan. Pero para sa Iran, kung susundin nila lahat agad, mawawala ang leverage nila. Oh no! Sa halip, nireject nila ang 15-point plan ng US para palakasin ang kanilang bargaining power. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagtanggi, ipinapakita rin ng Iran na hindi sila madaling ma-intimidate. Wow! Para bang sinabi ng Iran na hindi kami titiklop sa pressure na yan? Sa psychology ng negotiation, ang pagtanggi sa unang offer ay isang paraan para subukan ang pagseryoso ng kalaban at para malaman ng Iran kung hanggang saan ang kaya ng US na mag-compromise. So, kahit mukhang matigas ang stance ng Iran, sa strategic sense, parte ito ng laro. Wow! Pinipilit ng Iran na makuha ang pinakamainam na resulta para sa kanilang bansa. Hindi lang basta para tumanggi o mag-provoke. It's a calculated move, hindi emotion-driven. Every rejection, every pause, may dahilan yan at may purpose na nakatago sa unahan. Meron na kasing history ng betrayal at broken promises. Oh no! Sa mata ng Iran, ang US ay parang isang dating kaibigan na laging nang iwan sa gitna ng laban. Imagine mo, pinagsaluhan ninyo ng kaibigan mong isang project, tapos bigla niyang iniwan o pinagsinungalingan ka. Automatic, hindi ka na agad maniniwala sa mga susunod niyang sinabi. Ganito rin sa geopolitics. Sa nakalipas na mga taon, may mga pangyayari kung saan ang US ay nag-commit ng agreements o ceasefires at pagkatapos ay lumihis o nagpatuloy sa kanilang sariling strategic agenda. May mga secret operations, may sanctions na biglang ibinato o leadership assassinations na ginawa kahit may negotiation. Kaya para sa Iran, bawat ganitong aksyon ay patunay na hindi sila pwedeng umasa na tutuparin ng US ang anumang sinabi nila. Kaya ngayon, ang Iran ay nag-iingat. Parang sa poker, hindi mo basta-bastang ipakita ang baraha mo sa isang kalaban na kilala mong mapanlinlang. Oh no! Kailangan mo munang obserbahan, subukan ang kanilang galaw, at alamin kung gaano kaseryoso ang commitment nila bago ka magbukas ng lahat ng iyong strategy. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit may humanitarian aid o economic incentives na nakatali sa plano, cautious pa rin ang Iran. Huh? Trust in geopolitics is earned,
not given. At sa mata ng Iran, kailangan nilang makita ang consistent actions bago sila mag-commit sa anumang kasunduan. It's like a relationship built on actions, not just words. Every promise has to be backed up, or else it's just another trap. Tinanggihan ng Iran ang 15-point plan dahil sa pakiramdam nila, sobrang one-sided ito. Halos parang sinasabing, sumuko ka na lang agad. Imagine mo na lang na parang may nag-alok sa'yo ng trabaho. Tapos sinasabi niya, okay, gawin mo lahat ng gusto ko. Ibigay mo lahat ng resources mo at ikaw lang ang maghihirap. Pero maliit lang ang makukuha mong bonus. Natural lang na mararamdaman mo na unfair at hindi balance ang deal. Ganito rin sa pananaw ng Iran. Halos lahat ng hinihingi ng US ay pabor lang sa kanila. At ang kapalit, mas konti lang. Konting sanctions relief at economic incentives. Para sa Iran, hindi ito negosasyon. Parang diniktahan na ang resulta bago magsimula. Parang isang laro ng chess na nilagyan na ng kalaban ng mga checkmate positions bago mo pa man mailagay ang unang piyesa. Bukod dito, ang dating ng plano ng US ay psychologically humbling. Sa culture at sa strategy ng Iran, ang pagpapahina sa sariling defensive capabilities ay parang pagsuko sa karangalan at seguridad ng bansa. Kahit na may economic incentives, hindi sapat ito para mabayaran ang perceived loss sa sovereignty at national pride. The proposal felt maximalist, asking for everything at once without offering real balance or security in return. Ang pagtanggi ng Iran ay hindi katigasan ng ulo. Ito ay para sa pagpapanatili ng kanilang kaligtasan at stratehikong dangal. Ang pagtanggap sa planong yon ng gano'n na lang ay parang pumirma ka sa isang kontrata na pinagkakaitan ka ng lahat ng leverage mo habang konti lang ang ibinabalik sa'yo. Para sa Iran, ang kanilang missile program ay lifeline nila at insurance policy laban sa mas malalakas na kalaban. Imagine mo na lang na parang may bahay ka sa gitna ng isang bagyo at ang missiles mo ay parang mga pader at sandbags na pumipigil sa baha. Kung aalisin mo ang mga yon, magiging vulnerable ka sa bawat hamon o panganib. Sa mundo ng geopolitics, para sa Iran, ang US at Israel ang bagyo at ang missiles ang paraan ng Iran para maprotektahan ang sarili at ang bansa mula sa pagsalakay o pressure. Hindi lang ito tungkol sa opensa, kundi sa deterrence. Parang sa laro ng chess, kung wala kang queen o rook, madaling matalo ang board. Pero kung meron kang malakas na pyesa na nakapwesto sa tamang lugar, pinipilit mo ang kalaban na mag-isip bago gumawa ng galaw. Ganito rin ang missile program. Kahit hindi nila ginagamit agad para umatake, pinipigil nila ang kalaban sa paggawa ng agresibong galaw. Bukod dito, para sa Iran, ang pagtanggi ng missile program ay parang pagkawala ng kanilang bargaining power sa table ng negosasyon. Missiles are Iran's leverage. Without them, they're negotiating with both hands tied behind their back. Kahit may economic incentives sa kabilang panig, walang halaga ang pera o trade kung apektado ang kanilang core defense capabilities. It's not about being aggressive. It's about ensuring the nation can survive, defend itself, and remain credible in the region. Hindi tinanggap ng Iran ang plano ng US dahil sa timing at sequencing ng ceasefire. Sa pananaw ng Iran, imposible ang mag-usap habang may patuloy na bombing at military strikes. Imagine mo na lang na parang may nag-aalok sa'yo ng business deal habang binubugbog ka sa harap ng maraming tao. Natural lang na hindi ka makakapag-focus sa terms at conditions kung nakakaramdam ka ng banta sa bawat galaw mo. Ganito rin ang lohika ng Iran. Sinasabi nila, kung titigil muna kayo sa pag-atake, saka tayo mag-uusap. Para sa Iran, kailangan una ang safety at security bago ang negosasyon. Hindi pwedeng pag-usapan ang terms ng surrender o deal habang nasa ilalim ka ng pananakot at pressure. Sa madaling sabi, ang ceasefire bago negotiation ay parang quiet space para makapag-isip at para makapagplano. Kapag patuloy ang bombardment, ang bawat hakbang sa negotiation ay pwedeng ma-compromise. Pwede kang ma-pressure sa desisyon na hindi mo gusto. Iran wants to stop the immediate threat first, then evaluate the offer. Safety comes first, negotiation comes second. Bukod dito, ito rin ay isang psychological tactic. Kapag tumigil ang US sa atake, magkakaroon ng trust-building moment at mas malinaw ang seriousness ng kalaban. It signals na hindi lang salita ang ibinibigay, kundi aksyon. Umayaw ang Iran dahil sa perceived value ng kapalit na inaalok. Sa mata ng Iran,
sobrang maliit na nakikita nilang benepisyo kumpara sa napakalaking hinihingi ng US. Imagine mo na lang na parang may nag-aalok sa'yo ng trade. Gusto nilang ibigay mo ang lahat ng iyong mahalagang bagay. Pero ang kapalit lang ay isang maliit na gift card o token na hindi makakabawi sa nawalang halaga. Natural lang na hindi mo tatanggapin yon. Ganito rin sa pananaw ng Iran. Halos lahat ng hinihingi ng US ay pang security at pang defense. Ang kapalit, konting sanctions relief at economic incentives. Para sa Iran, ito ay parang high cost, low reward scenario. Mas malaki ang risk at pagkawala ng leverage nila kaysa sa makukuha nilang benepisyo. Sa geopolitics mga kaibigan, ang negosasyon ay tungkol sa national pride, strategic positioning, at survival. Gusto ng Iran na kapag pumayag sila, makuha nila ang komprehensibong pakinabang. Iran wants a bigger payoff before committing. They're not being greedy, they're calculating the stakes. Accepting too little now could mean losing leverage forever. It's like betting all your chips in a poker game and only winning a fraction of what you should. No rational player would do that, right? Isa pa, dahil din ito sa sophisticated sense of national sovereignty at pride. Para sa Iran, ang bawat demand ng US ay hindi lang simpleng policy change. Ito ay pagsasabing mawalan sila ng kontrol sa sariling bansa. Imagine mo na lang na parang may pumunta sa bahay mo at sinasabi, palitan mo lahat ng rules mo sa bahay at sundin mo ang gusto ko. Kahit may ibigay silang regalo o kapalit, natural lang na mararamdaman mo na wala ka ng autonomy sa sariling space mo. Ganito rin ang pakiramdam ng Iran sa geopolitics. Ang mga demands ng US, gaya ng pag-shutdown ng nuclear program, pagbabawas ng missile capabilities, at pagtanggi ng regional allies, ay hindi lang simpleng technical na usapin. Para sa kanila, ito ay pagkukontrol sa kanilang strategic independence. Para sa isang bansa na may long history ng pride at resistance sa foreign domination, hindi ito isang option. Sovereignty is like the keys to your house and decisions about your own life. You can't just hand them over, even if someone offers a sweet deal. It's about maintaining control, dignity, and the ability to make decisions in your own terms. Para sa Iran, accepting the plan as is would be a symbolic surrender of autonomy, not just a policy compromise. Bukod dito, ang pride at control ay nakakaapekto rin sa long-term strategy. Kapag pinakita ng Iran na kaya nilang panindigan ang kailang sovereignty, nagpapadala rin sila ng message sa domestic audience at regional players na independent sila, na kaya nilang magdesisyon at hindi sila basta-bastang titiklop. Ngayon, kitang-kita natin kung gaano kahirap ang posisyon ng Iran. Hindi lang basta sumuko, kundi pinipili nilang ipanatili ang kanilang sovereignty at survival. Ang 15-point plan ng US sa mata ng Iran parang ultimatum kaysa negotiable deal. Sa gitna ng tensyon at strategy, isang bagay ang malinaw. Sa geopolitics, walang madali ang sagot. At bawat hakbang ay may malalim na epekto sa buong mundo. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong analysis at malaman kung paano gumagalaw ang mga bansa sa likod ng balita, mag-follow ka na sa Facebook page. At mag-subscribe ka na rin sa channel natin para updated ka sa bawat bagong video. At syempre, i-like at i-share ang video na ito kung gusto mo ring mas maunawaan ng iba ang komplikadong mundo ng diplomacy at digmaan. Kita-kits sa susunod nating deep dive analysis.